Assalamualaikum, magandang gabi. Ito ang Pasada, alas 7. Maghahatid sa inyo ng balita at impormasyon sa Bangsamoro Region. Abangan ang mga aktibidad sa pagdiriwang ng 7th Bangsamoro Foundation Day ngayong buwan ng Enero bilang paggunita sa pagkakaisa, kasaysayan at sama-samang adhikain ng Bangsamoro Region. Narito ang report. 7 taon na ang nakalipas mula nang itatag ang Bangsamoro. 7 taong hinubog ng pagkakaisa, sakripisyo at patuloy na pag-asa. Ang Bangsamoro Foundation Day ay pagdiriwang ng pagkakakilanlan, kasaysayan at kolektibong pangarap ng Bangsamoro. Isang paalala na mula sa mga sakripisyo ng nakaraan ay patuloy na umuusbong ang mas matatag, nagkakaisa at mapayapang Bangsamoro. Sa pagdiriwang ng 7th Bangsamoro Foundation Day, ipinapakilala ang Crescent Map logo, isang makabuluhang sagisag na bumubuo sa buong mapa ng rehiyon ng Bangsamoro, mula sa mga isla hanggang sa mainland, bilang pagkilala sa mayamang kultura, pagkakaiba-iba at inklusibidad ng bawat pamayanang Bangsamoro. Tampok dito ang 7 sinag na bituin sa gisag ng pagkakaisa at pagkakabuklod-buklod na kaagapay nagdiwa ng opisyal na logo ng BARNM at nagbibigay pugay sa watawat at sa gisag ng rehiyon. Sa temang Barn 2026, simbolo ng pagkakaisa, alaala sa mga sakripisyo at pagpapatuloy ng mas matatag na Bangsamoro. Muling binibigyang diin ng pagdiriwang ang sama-samang lakas ng nakaraan, ang mga aral ng kasalukuyan at ang matibay na hakbang tungo sa mas maliwanag na kinabukasan. Abangan ang mga makabuluhang programa at makasaysayang mga aktibidad na magpapakita ng diwa ng pagkakaisa, magbibigay pugay sa mga sakripisyo at magpapatibay sa patuloy na paglalakbay ng Bangsamoro tungo sa mas matatag na hinaharap. Ito ang Bangsamoro sa loob ng 7 taon, nagkakaisa, may alaala at patuloy na sumusulong. Opisyal na inanunsyo ng Bangsamoro Commission for the Preservation of Cultural Heritage na ang mga nominated na documentary heritage na binubuo ng 4 na makasaysayang kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ng national government at ng mga moral liberation movements ay matagumpay na naitala sa Memory of the World, National Register ng UNESCO National Commission of the Philippines. Ayon sa BCPCH, ang mga dokumentong ito ay kinilala bilang mahalagang documentary heritage na sumasalamin sa mahabang proseso ng dialogo, pagkakasundo at sama-samang paghahangad ng kapayapaan at sariling pamamahala ng mamamayang Bangsamoro. Kabilang sa mga naitalang dokumento ang 1976 Tripoli Agreement, 1996 Final Peace Agreement, 2012 Framework Agreement on the Bangsamoro at 2014 Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Ang mga kasunduang ito ay nagsisilbing matibay na patunay ng mga dekadang pakikibaka, sakripisyo at pag-asa ng Bangsamoro para sa pagkilala, otonomiya at pangmatagalang kapayapaan. Bilang ahensyang may mandato sa pangangalaga ng pamanang Bangsamoro, tiniyak ng BCPCH ang patuloy nitong pagsisikap na pangalagaan, ingatan at itaguyod ang mga dokumentong sumasalamin sa kasaysayan, identidad at kolektibong paglalakbay ng Bangsamoro tungo sa isang mas matibay at pangmatagalang kapayapaan. Good news po mga kabangsamoro, muli pong nagbubukas ang libreng online English training program ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education, Technical Education and Skills Development na layuning pahusayin ang kakayahan ng mga kalahok sa wikang English upang mabuksan ang mas maraming oportunidad sa trabaho at edukasyon. Ang programa ay may 100 na oras na pagsasanay na isasagawa mula Lunes hanggang Biyernes, 8 ng umaga hanggang 5 p.m. ng hapon na nakatakdang magsimula sa Enero 14, 2026. Bagamat tentative pa ang petsa, bukas na po ang online registration at limitado lamang ang mga slots. Samantala,
Inanunsyo rin ng Cotabato City Manpower Development Center o CCMDC na tumatanggap na sila ng mga mag-e-enroll para sa Trainers Methodology Level 1 at Carpentry NC2. Bilang bahagi po ito ng kanilang layuning makapagbigay ng job-ready skills sa mga mamamayan. Maaaring magpatala ang mga interesadong aplikante sa pamamagitan ng personal na pagbisita sa tanggapan ng CCMDC o sa pamamagitan ng online registration. Ang mga training ay isasagawa sa Bangsamoro Government Center, RH7, Cotabato City. Pinapayuhan po ang publiko na magmadaling mag-enroll dahil first come, first served ang pagtanggap ng mga aplikante at limitado lamang ang slots para sa parehong programa. Para po sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan sa CCMDC sa numerong 0945-170-7254 o sa email na barm.ccmdc@tesda.gov.ph. Sa 8 taong lumipas matapos ang Marawi Siege noong 2017, patuloy pa rin ang pagsisikap ng mga residente ng lungsod ng Marawi na muling maibangon ang kanilang pamumuhay sa gabay at tulong ng Bangsamoro Government. Partikular na ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Marawi Rehabilitation Program at Ministry of Social Services and Development. Sa isinagawang distribution event sa Marawi City Hall Gymnasium noong December 23 hanggang 25 ng nakaraang taon, tumanggap ang 958 bilang ng mga internally displaced persons na pawang mga benepisyaryo mula sa most affected areas at other affected areas ng lungsod ng halagang 15,000 pesos na seed capital sa ilalim ng Bangsamoro Sagip Kabuhayan Program. Ang naturang assistance ay inimplementa ng Ministry of Social Services and Development, katuwang ang BARM Marawi Rehabilitation Program na naglalayong matulungan ang mga pamilyang apektado na makapagsimulang muli ng kanilang maliliit na mga negosyo at maibalik ang kanilang economic independence. Ani ni MSSD Minister Raisa Jajuri, ang suportang naihandog ay hindi lamang ayuda, bagkos ay isang pangako ng pakikiisa at pag-agapay sa mga benepisyaryo hanggang sa makarating sa panahong kaya na nilang tumayo at bumangon muli sa kanilang sariling mga paa. Ang BSKP ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng MSSD at BARM MRP na masuportahan ang mga IDP at maisulong ang kanilang economic recovery. Matagumpay na naresolba ang mahigit 3 dekada ng alitan ng 2 pamilya sa bayan ng Matanog matapos isagawa ang isang reduced settlement nitong December 28, 2025 sa Women Development and Training Center sa bayan ng Matanog, Maguindanao del Norte. Pinangunahan ng makasaysayang kasunduang pangkapayapaan ng lokal na pamahalaan ng Matanog, katuwang ang pamahalaang panlalawigan ng Maguindanao del Norte at ang Ministry of Public Order and Safety sa tulong ng mga lider na relihiyoso, traditional leaders at mga tagapagtaguyod ng kapayapaan. Sa pamamagitan ng dialogo, pagkakasundo at pag-unawa na nakabatay sa tradisyonal na pamamaraan at formal na mekanismo ng kapayapaan, tuluyan ng natuldukan ang matagal ng sigalot at ng mga nag-aalitang pamilya. Binigyang diin ni Matanog Municipal Mayor Zohria S. Bansil ang kahalagahan ng kapayapaan, pagkakaisa at sama-samang pananagutan sa pagsulong ng kaunlaran sa komunidad. Ayon sa alkalde, ang RIDO ay isa sa mga pangunahing hadlang sa pag-unlad ng bayan, kaya't mahalaga ang patuloy na pagsasagawa ng mga aktibidad na nagtataguyod ng pagkakasundo. Ang matagumpay na RIDO settlement na ito ay patunay ng epektibong pagtutulungan ng pamahalaan at komunidad sa paglutas ng sigalot at nagsisilbing huwaran sa iba pang lugar sa Bangsamoro sa pagsusulong ng pangmatagalang kapayapaan at pagkakaisa. Sa ating panahon ngayon, makakaapekto ang easterlies sa ilang bahagi ng bansa. Ayon sa Pag-asa, magdadala ito ng mga pag-ulan sa mga nabanggit na lugar. Kung kaya ay pinag-iingat ang mga nakatira sa low-lying areas dahil sa banta ng baha, habang landslide naman sa mga malapit sa gilid ng bundok. Manatili ring nakatutok sa official social media pages ng Pag-asa at BARM Ready para laging updated sa lagay ng panahon. Makikita sa inyong mga screens ang hotline numbers ng BARM Ready.
Maging alerto at sama-samang isulong ang isang handa at resilient farm communities. At yan ang mga balitang tampok sa Pasada alas 7. Para lagi pong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BARMM, i-like, i-follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government na makikita sa inyong mga screens. Mapapanood nyo rin ang episode na ito ng Pasada alas 7 sa YouTube page ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Ako po si Yana Sanday ng Bangsamoro Information Office. Naghahatid balita sa ngalan ng serbisyo publiko at moral governance. Maraming salamat po at pagpalain ang Bangsamoro.